Whew. The bus sucks tonight, and we're here walking to the next bus stop because the bus didn't go up here. So yeah, it's been like 15 or 10 minutes walk, right? Yeah, that's it. Whew, the snow. What's up mga troops? Ayun nga, naghihintay ako ng bus ay wala pa talagang snow sa mga oras na yon. Pero nung pagkababa ko na ng bus, nung malapit na ako sa trabaho, ay eto, ang snow na dito. Mas snow tapos mahangin. Kaya eto mga troops, share ko lang sa inyo ang experience ko sa unang paramdam ng winter dito sa Kamloops. So ayun nga, dito naglalakad na ako papunta sa trabaho, tapos mahangin at mas snow. Hindi nga rin ako nakapagdala ng gloves nito kasi nung tinignan ko yung weather forecast ay wala naman daw snow. Kaso magkaiba talaga yung forecast ng weather dito sa baba tapos dun sa trabaho. Tapos ayun nga, dito nakarating na ako sa trabaho. Sobrang busy yung kusina namin sa araw na to kasi ang dami naming reservations pero hindi ko na muna ipapakita. Eto lang muna yung mga ipapakita ko. Etong mga namumuting kapaligiran dito sa malapit sa trabaho tsaka ng Kamloops. Kaya eto, nagtapon lang ako ng basura kasi patapos na kami sa trabaho. Tapos syempre, sinabay ko na lang kumuha ng konting mga videos dito. Sabi nga kasi nila, capture every moment daw, lalo na pagka ganitong first time mong ma-experience. So ayan, nandito ako sa may patio, sa may overlooking view dito sa restaurant. Ayan, grabe, namumuti talaga. Tapos eto nga, nung tapos na kami sa trabaho at ito, pauwi na kami. Eto, naglalakad na kami pauwi. Hindi lang basta lakad kasi tumakbo talaga kami. Kasi yung nakalagay sa app na tinitingnan namin kung anong oras yung bus ay nasa 2 minutes na lang daw. Kaya tinakbo na namin kasi baka hindi namin maabutan yung bus. Kahit nag-yellow yung daan, kahit madulas yung daan, ay tinakbo namin para hindi lang namin ma-miss yung bus na yon. Tapos ayun, nakarating na nga kami dito sa bus stop. Grabe, hingal na hingal. Tapos pagkarating namin dito sa bus stop ay naghintay kami ng mga 30 minutes. Hindi pala totoo yung nasa app. Kasi minsan daw yung bus ay hindi na umaakyat dito pagka ganito makapal yung snow. Minsan hanggang Aberdeen Mall lang daw, tapos minsan hanggang TRU lang. Kaya ito, naglakad muna kami papunta sa may Aberdeen Mall. Whew. The bus sucks tonight, and we're here walking to the next bus stop because the bus didn't go up here. So yeah, it's been like 15 or 10 minutes walk, right? Yeah, that's it. Whew, the snow. Up, the bus didn't show. We need to walk another 15 minutes, I guess, until to TRU exchange. The bus sucks tonight because of this snow. So here you go. We're walking with my workmate Nathan. Workmate? I thought it was your friend. That's messed No, up. you're not my friend. You're just only workmate. Peace, bro. Grabe, hirap pala maglakad pag malamig. Tapos ayun, nakarating na nga ako dito sa Lansdowne Exchange. Hindi ko na na-video yung pagpunta namin sa TRU na doon kami sumakay ng bus. Kasi sobrang lamig na ng kamay ko kaya nakapasok na sa bulsa. Bali mga 1 oras kasi kami nasa labas ng snow. Mga 30 minutes na naghintay nung bus. Tapos mga 30 minutes na lakad. Buti na nga lang may taong dumaan tapos sinabihan kami na hindi na daw pala umaakyat yung bus doon kapag ganun na matakapal yung snow. Kaya naglakad-lakad na kami papuntang Aberdeen Mall tapos hanggang TRU. Alright, natumaran nagihap, nag-snow nagihap ang bugos nga Kamloops, mahagkot nagihap, winter nagihap. Oh, what ang Buti na nga lang ay hindi pa to ganun kalamig. Yung temperature nito ay nasa -7 pa lang. Sa mga susunod na araw kasi ay yun na yung grabe yung lamig. Tapos ito na nga, dumating na yung bus na sasakyan ko pauwi na. Tapos ayun, nandito na ako sa loob ng bus. Ayan, dahan-dahan lang talaga yung takbo ng bus. Kasi sa gabing ito ay dito rin bumuhos yung malakas na snow. Kaya yung mga bus ay dahan-dahan lang talaga yung takbo. Grabe yung experience namin na yon na 1 oras na nagbabal sa snow. Pwede rin naman sana akong mag-taxi. Pero naisip ko lang talaga na mag-bus para ma-experience ko talaga yung hirap ng travel pagka ganitong winter. Tsaka grabe kasi, ang mahal rin kasi ng bayad sa taxi, nasa $20. Kung sa Pinas ay nasa 800 to 900 yung binabayaran ko pa sa tuwing nagtataksi ako. Syempre, nagko-convert pa rin naman ako hanggang ngayon kasi syempre, nagpapadala pa rin naman ako ng pera sa Pilipinas. Minsan nga, nagmi-miss pa ako ng padala kapag kinakapos ako ng budget ko dito kasi ang mahal nga ng upa ko dito tapos ang mahal ng tax dito sa BC. So ayun, nandito na ako, malapit na ako sa bus stop na bababaan ko. Yun yung bus stop na yun sa tapat ay yun ang bus stop na sinasakyan ko papuntang trabaho. Kanina pagpasok ko wala pa talagang snow doon. Ngayon dito ang kapal na ng snow hanggang dito sa baba. Pero hindi na daw talaga to katulad ng dati. Kasi dati mas makapal pa daw talaga mag-snow dito. Tsaka late na nga yung snow dito.
Wala na ngang white Christmas. Baka talaga dahil na to sa climate change. Tapos eto nga, nakatawid na ako ng kalsada. Ito, naglalakad na ako papunta na sa bahay. Malapit na, isang liko na lang ay nasa bahay na. Pero sobrang ingat ko pa rin. Kasi dito natatakpan na yung daan tsaka yung gutter. Hindi ko alam kung saan ako makakaapak nito. Baka mamaya mahulog ako. Mamaya pag apak ko ay wala na pala sa gutter. Ayun, matapilok pa. Katulad nung nangyari kanina dun sa katrabaho ko. First time maka-experience ng ganito, kakapal ng snow. Hindi pa nga daw to ganun kakapal kasi ngayon pa lang. Tapos sa mga susunod na araw ay magma-minus 25 na yung temperature dito. Kaya mas lalong pahirapan na ang pagpasok. Yan, dating nilalakad ko. Kanina pagpasok ko wala pang ganito. Dapat pala ng video na ako kanina bago pumasok. Pagkadaan ko dito. Hirap pala maglakad ng ganito. Yung hindi mo na makita yung daan, baka mamaya makatapak ka sa snow na malambot. Tapos pagka malambot, bumagsak. Kasi halimbawa may gutter sa gilid. Tapos maapakan mo, snow, bagsak ka. Katulad ng nangyayari kanina sa katrabaho kong isa, yung kasabay ko si Nathan. Yan ang ginagawa niya ganito. Yan ang ginagawa niya. Diyan siya naglalakad sa may dinadaanan ng mga gulong. Tapos ayan na, malapit na ako sa bahay. So ayun, malapit na kami. Malapit na ako sa bahay. Papasok na. Ayan, wala na, tulog na. Grabe ka pa. Sa mga susunod na araw, sigurado kakapal pa to. Grabe mga bike namin, no. Ito bike ni Jerry, yung bagong kasama ko dito sa bahay. Tapos ito mga pagkain niya to nasa cooler. Hindi niya nang pinasok. Tapos ito bike ko. Wala na kasi ako makapaglagyan doon sa loob. Kaya dito na lang sa labas. So ayun mga troops, andito na ako sa loob ng bahay. Kakapasok ko lang. Grabe ang tagal ng biyahe. 9:30 pa lang kami nag-out. Tapos naglakad kami papunta sa bus stop. Nakasunod kasi walang bus na dumadaan. Walang dumidiretsyong bus papunta doon sa malapit sa trabaho namin. Sa bus stop na sinasakyan at pinababaan namin, walang pupunta kasi mataas na daw yun. Kaya ayun, naglakad kami pababa. Tapos doon kami nakahanap ng bus. Mga 20 or 25 minutes siguro nilakad namin. Tapos nung pauwi pa ako dito, ang bagal ng bus kasi nga madulas yung daan. Tapos pag napreno nga, parang kumakaskas yung gulong. Grabe, 9:30 kami nag-out. Ito, kakarating ko lang ng bahay, 11:45 na. So ayun, ganun katagal. So ayun, hanggang dito lang muna mga troops. Grabing lamig sa labas. Hanggang dito lang muna mga troops. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.